Magandang araw sa inyong lahat. Muli ako si Jason T. Asuncion at meron ulit tayong bagong topic today sa Visual Basic. Ito ay ni-request ni Aileen Perez sa Facebook account ko. Actually, yung request niya is how to connect combo box sa database ng wala daw module, no? Actually, pwede kahit wala kang module, rekta mong i-code dun sa form, pwede yun, no? Pero ang iniisip ko kasi as in codeless talaga, no? Wala kang na-type na code. Karaniwan kasi ganun yung turo sa eskwelahan. Okay? Bakit ganun? Kasi mayroong tatlong klase ng database connection, no? Pag connect mo yung database sa Visual Basic, okay, may tatlong klase, no? Yung DAO, yung ADO DC actually, at saka ADO DB. Okay? Yung yung DAO, yun yung pinaka lumang connection, no? Tapos susunod yung ADO DC at saka yung ADO DB. Yung ADO DC at saka ADO DB halos pareho lang. Ang kaibahan yung ADO DC, rektang nakikipag-usap sa mga components. So minsan kahit walang code pwede. Ang problema lang, kung lalakihan mo na yung program mo at magiging komplikado ng konti, mas maganda pa rin yung ADO DB. Ang ginagamit ko actually ngayon ay ADO DB. Yun ang ginagamit kong connection sa database. Pero dahil nga sa school, pinipilit na walang code sana para mas mabilis nga naman, para mas madali sa mga bata, yun yung tinuturo yung ADO DC connection. Ang problema ko lang doon sa ganong klase ng pagtuturo ng programming is nawawala yung logical part. No? Parang tinuro lang para makagawa ng program. Yes, makakagawa ka ng program gamit ang ADO DC. No question about that. Baka makapasa ka pa nga sa mga sa mga exam about certification halimbawa na may kinalaman ba sa Visual Basic Programming, baka makapasa ka pa eh. Kasi makagawa ka na naman system eh. Ang problema sa akin, yung logical part. Kasi click and drag na lang eh. Click and drag, click and drag. Walang logic na yung ginagawa. Makakatapos siya ng program na gamayan lang, na hindi niya iniisip ba't niya ginagawa, paano niya nagawa, o ano yung gagawin niya, basta nagawa lang niya. Okay? Pero for educational purposes, gagawin natin, tuturo natin. May mga pagkakataon na gagamitin niyo siya, nasa inyo yun, no? So, yun, turo natin. Pero bago ang lahat, sa mga gusto pong mag-request, gustong mag-comment, mag-like, share, pakishare naman po, please. Ah, nakikiusap. Atong YouTube channel po natin, no, Jed Summer 99. Pakishare natin sa iba, lalo na sa mga gustong matuto ng programming. Yung mga nag-aaral, makakatulong siyempre sa kanila to, no? Pero mas maganda yung mga nagdodota lang sa sa computer shop at nanonood-nood ng kung ano-ano, baka share natin sana, malay nyo, magustuhan nila kaysa naman na mga out of school youth natin, di ba, na nanonood-nood lang sa, nakakapag computer shop sila, nakakapag-game sila, pero malay nyo, di ba? Share natin sa kanila, malay nyo maging interesado para sa, interesante para sa kanila tong programming, no? Gano'n rin sa aking Facebook account, no? So, pwede kayong dumalaw or i-add nyo ako sa aking Facebook account, jedsummer99@yahoo.com. Um, kung gusto niyo mag-request, request tayo. Pero hindi ko masabi na lahat ng request nyo ay kaya kong sagutin o gawa ng video tutorial, no? Hindi rin ako ganun kagaling, no? Pinipilit ko lang itulong kung anong meron ako. So, kung hindi ko kayang sagutin, hindi ko kayang sagutin. Yan lang kasimple. Hindi ko lahat alam ng bagay. Lahat. Kahit sa Visual Basic, hindi ko lahat alam. Okay? Hindi ako ganun kagaling. Okay? Yun nga. Then, pwede rin sa aking Twitter account. Twitter account ko, teacher_Jason. So, add nyo lang ako sa Twitter account para kung sasari may mga question kayo or comments or query, pwede kayo mag-query. Pwede rin kayong ano doon, gusto nyo i-share yung video sa Twitter. Automatic kasi kapag nag-upload ako at naka-add kayo sa akin, automatic i-email blast yun or nagse-send rin siya sa Twitter account ko at sa Facebook account ko. So, kung naka-add kayo sa akin sa ganun, malalaman nyo na may bago akong video na lumabas. Okay? Or kung gusto niyo yung personal email, sa aking email address, jedsummer99@yahoo.com. Send lang kayo.
Hindi ko rin sinasabing masasagot ko lahat. Minsan naka-online ako 'no, lalo na 'pag nasa work ako minsan naka-online ako. So, pasensya na kung di ko yung masagot siguro busy ako rin 'no. Siyempre nagtatrabaho rin naman ako. May trabaho rin akong pang-araw, maliban sa ginagawa ko 'to, okey? So kung di ko yung masagot pasensya na. Kung may mga gusto kayong pagawang program, I mean business program, puwede niyo akong email, kausapin niyo ako, pag-usapan natin or kung gusto niyo akong, invite, sa school niyo as a speaker or, resource person or gusto niyo mag-workshop tayo kahit, isang araw lang, walang problema sa akin 'yun. Hindi po ako gano'n kaarte, madali akong kausap, email niyo lang ako, pag-usapan natin, then mula do'n, magkakatulungan po tayo, okay? Or follow rin kayo sa aking website, it's, www.topatechsoft.com. Nandun rin yung mga video natin, nakaayos siya per topic 'no, kung Visual Basic siya, nandun siya. Okay, so yun, kung ano man, paki-share po, paki-share, paki-like, comments lang tayo, okay lang. Then simulan na natin. So, first bukas tayo ng Visual Basic. So, may Visual Basic na ako dito 'no. Then form, okay, may form rin tayo. Okay, ang next na gagawin ko is maglalagay ako ng data combo. Gaya ng banggit ko sa inyo kanina, yung data combo hindi siya kasama ng components. Yung regular component, yun nandito sa may toolbar 'no, hindi siya kasama ng regular toolbar, okay? So, para maisama niyo dito sa regular toolbar niyo, puwede kayong, pumunta sa, project, okay? Sa menu bar niyo ng Visual Basic, punta kayo ng project, ta's components. Hanapin niyo lang yung data list, ayun. Microsoft Data List Controls, yan. Lagyan niyo lang ng checkmark yan, ta's lagyan niyo rin ng checkmark yung Microsoft ADO Data Control. So, ADO DC 'no. Yung etong data control dun sa ADO DC connection natin, yung data list, dito natin kukunin yung data combo, okay? 'Pag nilagay niyo yung checkmark yung dalawang gilid nun at nag-apply kayo, yun may lalabas na tatlong object sa may, toolbar natin, yung ADO, tapos data list, saka data combo, okay? So, gagamitin natin yung dalawa, ADO at saka data combo. So, una, maglalagay ako ng data combo dito, okay? So, ganyan lang kasimple 'no. Tapos, data combo, ADO, naglagay ako ng ADO pala, sorry. So, data combo naman ang lalagay ko. Papansinin niyo yung data combo kamukhang-kamukha ng combo box 'no, parehong-pareho sila ng itsura, parehong-pareho sila halos ng properties, parehong-pareho sila ng galaw. May mga bagay lang na wala ang combo box na meron ng data combo. Wala siyang, ang data combo may list fields, ang combo, box wala. Subukan natin, combo box. Okay, ito data combo may list fields siya. List fields, ayun o. Okay? Ang data combo, wala siyang list fields. List meron, pero list fields wala. Yung list fields kasi gagamitin natin yan mamaya para maglabas ng data galing sa database. Okay? So, burahin ko lang itong combo box natin. Data combo gagamitin natin. Codeless to. Sabi ko sa inyo, hindi kayo magta-type ng kahit anong code. Makukuha natin yung laman ng data, laman ng database, at mapapagalaw pa natin. Okay? So, para walang magic, magbubukas ako ng isang database dito. Ang pangalan ng database ko is test. Meron akong table dalawa, table 1 saka profile. Pag binuksan ko yung profile ko, meron akong fields na fruits at meron siyang laman na 7 fruits. Mangga, dalandan, pakwan, avocado, kaimito, aratilis, singkamas. Kung alam niyo to, ibig sabihin, natira kayo minsan sa probinsya. Sarap to. Galing aratilis. Yes. Close ko lang to Close natin. So, yun yung data na makukunin natin, papalabasin natin sa data combo, no? Kung familiar nga kayo sa combo box, ganun na ganun. Okay, ganun na ganun yung mangyayari. Okay. So, ganito lang kasimple. Click nyo muna yung ADO DC nyo. Okay, yung ADO DC niya, connect nyo. Pagka-click nyo, punta kayo sa properties, no? Punta kayo sa properties na connection string. Ito siya, connection string. Ngayon, pag yung connection string hindi mo naka-highlight, hindi mo makikita yung ellipsis o yung tatlong tuldok na sa may gilid. So, pag highlight mo siya, magkakaroon siya ng tatlong tuldok sa gilid at pag click mo, may lalabas na bagong window. Okay?
Ngayon gagamitin natin, iko-connect na natin yung Ado natin dun sa database. So, gagawa tayo ng connection string na hindi nagta-type. Okay, so dapat yung option button nandito sa may use connection string. Pagka pindot nyo ng build button, yun no, button. Okay. So, ang database driver na gagamitin natin is it's either Microsoft Jet 3.51 or Microsoft Jet 4.0. Hindi ko nagkakamali na discuss ko na to sa mga connection ng AdoDB. Ang kaibahan nila yung 3.51 para to sa mga older version ng database. Okay, kung access ang pinag-uusapan natin 2003 pababa. Pero kung ginagamit yung access ngayon ay 2007 pataas na, dapat ang piliin nyo yung 4.0, Microsoft Jet 4.0. Okay? So, try natin 3.51 para makita natin. Pag nag-next ako, at dito sa may pagka-next ko, pupunta siya sa connections tab. Unang-unang option nyo is select or enter a database name. Imbis na mag-type ka nga, sabi ko nga, walang tatype dito, puro click-click lang. Mamaya tatype, konti lang. Then, okay, pupunta ako dun sa database natin. Pupunta ako ng desktop. Doon kasi siya. New folder 3. Ayun yung test. Then, open ko lang. Ayun na. Okay? Okay, kung may password yung database nyo, i-uncheck nyo lang to. Ilagay nyo yung password as yung, saka yung username, no? Kung regular yung pagkakagawa nyo, as it is na yan. Tignan nyo to, So, 3.51 yung ginamit ko dito kanina. From here on pa lang, malalaman mo na kung pwede mo nang gamitin or connected in database o hindi. Pag pinindot mo yung test connection, nakita nyo nag-error siya. Actually, hindi siya talagang error eh. I mean, error siya kasi sabi niya Microsoft Data Link error. Kasi nga yung connection na ginamit natin, yung database driver na ginamit natin kanina 3.51 is hindi compatible dun sa Microsoft Access na ginagamit ko. 2007 kasi yung ginagamit ko. So, balik lang tayo. Okay, balik tayo. So, pag pinalitan ko ng 4.0 at nag-next ulit ako, hinanap ulit yung database. Okay, same lang sa number 2, walang password, no? Nag-test connection ako. Test connection succeeded. Okay, kuha nyo? So, yun, no? Pag 2007 pataas ang gamit nyo, okay, 4.0 yung gamitin nyo. So, click OK lang. Ibig sabihin, okay na tayo dito. Click OK, apply, okay. Tapos, wala tayong tinype, di ba? Next is, okay, palang tayo. Okay, okay. So, okay na yan. Next is pupunta tayo sa may data combo 1 natin. Okay, sa data combo 1 natin, yes, gagamitan ni list fields. Pero bago tayo mag-list fields, sa row source muna. Okay? Bago row source, saan ba siya? DDD yun. Data source muna. Kailangan nating turuan o sabihin sa data combo na dito ka connect. Ito ang connection mo sa database. On this instance, AdoDC yung ginamit natin na connection. So, pag clinic mo yung data combo 1 at pumunta ka sa data source, okay, pag clinic mo yung magkakaroon ng drop-down menu, AdoDC1 agad yung nakalagay. Yun yung pangalan ng AdoDC connection mo. Kung marami kang ilalagay na AdoDC dyan, maraming lalabas dito. So, as of the moment, isa lang to. So, eto yung piliin natin. Okay, pagkapili mo nun, pupunta ka sa row source. Pagka-click mo ng row source, okay, AdoDC rin yung ilagay mo. Okay? Okay. No record source daw. List fields muna tayo. Pag-click ng list fields, oops, nag-error siya. Kasi, sa AdoDC ko, record source, yun. Kaya nag-error siya kasi kahit connected na yung database ko sa AdoDC, okay, di ba nag-error siya, di ba? Record source ang error niya. Bakit error? Kasi, yes, naka-connect na yung database dun sa AdoDC. Ang problema, kahit naka-connect na siya, wala akong in-specify na table kung saan kukunin yung data. Tama? Specify natin yung database. Alam natin na database collection of table. Ang tanong, anong table yung gagamitin natin? Remember, may dalawa akong table dun sa access kanina. Profile saka table 1. So, babalikan ko yung AdoDC ko.
Pupunta ako ng record source. Record source. Sa ellipsis niya, pag clinic mo yung record source, magkakaroon ng ellipsis. May lalabas na bagong window. Okay? Dito sa command type, dito mo sasabihin kung anong klaseng connection gagawin mo. So, ang gagawin natin is magko-connect tayo sa isang table dun sa loob ng database. Okay? So, table. Okay? Add command table. Ang tanong, pag kinonect natin yung table, sa loob ng table, marami pang fields. Yung, actually, yung sa table muna. Remember, may dalawang table. Table 1 at saka profile. Ngayon, sinabi mo na sa AdoDC mo, yes, kumonek ka sa database na to. Ang pangalan ng database is test. Then, ang gusto ko kumonek ka sa table. Ang tanong, anong table yung ko-connect ka? 'Di ba? Ang table na gagamitin natin yung yung profile, sorry, yung profile. So pag click mo tong drop down menu dito, lalabas yung dalawang table. Okay, profile or table 1. Magagawa mo lang palabasin yan kapag ang pinili mo dito is add table. Pag nag-add unknown ka, pwede kang mag-type ng sarili mong code. Okay, kung bihasa ka sa SQL statement, pwede mong gamitin rin. Pero ang punto natin ngayon, walang itatype. Tama? Hindi tayo magta-type. So, table, tapos yung table ng profile. 'Di ba? Lahat to nasa AdoDC pa lang. Una, nag-connect tayo sa database. Ngayon, nagko-connect tayo sa table. AdoDC pa lang. Apply. Okay. Balik ako sa data combo 1 ko. Okay. Ngayon, data combo 1, sisiguraduhin ko lang na ang data source niya ay AdoDC at yung row source niya is AdoDC ulit. Row source, row. Okay, kung anong row yung babasahin niya, no? Kung isa-isa mo niyang kasi actually isa-isa niyang babasahin. Okay, isa-isa niya talagang babasahin. Pero dahil data combo yung ginagamit natin, ilalabas niya lahat nun. Kasi gagamit tayo ng list fields. Yung list fields, yan yung katumbas ng list sa combo. Okay, ang kaibahan lang dito, pag sa combo box kasi at AdoDB ang gagamitin mo, gagamit ka pa ng loop para lang mailabas lahat ng laman ng isang fields dun sa combo box mo, which is a list naman talaga yon, no? So, pagdating sa data combo, pupunta ka ng list fields. Pag connected na yung data combo mo sa data source na AdoDC1 at saka yung row source mo is naka-AdoDC1 at nag-click ka sa list fields, lalabas na kung anong merong fields dun sa table. Remember kanina ang table na pinili natin is profile. Sa loob ng table na profile, merong dalawang field. Yung ID at saka yung fruits. So, pipili natin yung fruits. Yan. Okay, tapos na. That's it. Diba? Paano natin malalaman na tatakbo? Dapat, kapag nirun ko to, at click ko yung drop-down menu, lalabas lahat ng fruits kanina na nakita natin sa database. Remember, 7 yun, no? 7 fruits yun, okay? So, try natin i-run. Okay, parang wala, di ba? Pag-click mo dito, boom, ayun siya. Mangga, dalandan, pakwan, abukado, kaimito, aratili, singkamas. Okay, di ba? Walang code. Walang tayong ginamit na code. Okay? Wala tayong ginamit na code. Okay? Next, paano naman yung text box, no? Gusto ko lang pakita yung sa text box kasi dun kasi gumagalaw, no? Pipiliin niya by row talaga. Yung isang fields by row. Okay? So, try lang natin, no? So, text box naman yung gagamitin natin. So, hindi na ako gagawa ng connection. Yung pa rin connection na yung gagamitin ko. Okay? Sa text box, pupunta ako ng data source muna. Text box na po tayo, ha? Tapos, AdoDC. Okay. Tapos, wala na siya. Ito yung mahirap. Hindi na mahirap. Ito kasi pag yung text box sa combo box may limitation, no? Ang tanong, kung connected na yung data source, okay, anong fields ang kukunin natin? Okay, so sa data source kasi natin, sinabi na natin kung anong database at anong table yung bubuksan. So medyo mas madali sa text box kasi wala ka ng row source, no? Pupunta ka lang sa data fields, makikita mo na kung ano yung mga fields na nandun. So pili ka lang, fruits yung gagamitin natin. Okay? So tignan nyo,
pag run ko nito, lahat ng fruits lalabas dito sa text 1 isa-isa. Okay, isa-isa siya lalabas. Kasi yung text box, ang ugali niya, isa lang naman talaga nilalabas niya, di ba? Ang data combo, ang ugali niya, isang list yung nilalabas niya. Run ko lang para makita natin. Mangga. Okay, nakita niyo nakalagay na dito mangga. Pag click ko tong forward button or next button, dalandan, pakwan. Kita nyo? Kaimito aratilis, singkamas. Oops, end of file. Diba? So, pabalik naman. See? Ang tanong, gumagana pa rin ba yung data combo 1 natin? Check natin. Ayun pa rin siya. Kahit galaw-galawin mo to, ayun pa rin siya. Dalawang object, isang connection, isang table. Okay? Parehong gumagana. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Walang code. Kailangan mo lang click and drag. At kailangan mo lang malaman yung pattern. Ang pattern is database, table, fields. Diba? Kailangan mo nang connect sa database. Tapos, kung anong table sa loob ng database at anong field sa loob ng table. Kailangan mo lang iset, turuan yung component mo o yung object mo kung anong data source niya, which is ADO-DC yung gagamitin mo, at kung anong fields yung kukunin mo, i-retrieve mo from database. Okay? So, I hope may natutunan kayo sa video tutorial ko na to. At gaya ng lagi kong sinasabi, ang video tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Okay? At kung may mga katanungan, mail nyo lang ako or message nyo lang ako. Subukan natin sagutin. Okay? Ang kailangan is yung drive para matuto nandun. Huwag siyang pag-aralan para lang tumaas yung score or maging magaling sa klase. Ang maging punto natin is makagawa tayo ng system na makakatulong at makapagpapabilis ng trabaho. Okay? Hanggang sa muli ako si Jason T. Asuncion at sana may natutunan nga kayo dito at sana pakishare natin sa iba. Hindi ko lagi sinasabi pero ngayon sasabihin ko na. Pakishare po natin sa iba para mapakinabangan rin nila. Again, mabuhay, God bless at kita-kita po tayo sa aking next video. Bye-bye.